po, salamat po. May 50% discount tuwing araw ng Lunes kung kaya't marami ang pumunta dito sa Ozone Disco. Marami ring magbabarkada ang naisipang dito na lang gawin ang kanilang graduation party. Ang nasa loob ng disco nang maganap ang sunog bukod pa sa posibleng overload sa mga linya ng kuryente. Kaninang hapon ay pinagutos kaagad ng Pangulong Fidel Ramos ang Fire escape. Bakit papasok ang pintuan sa harapan? Paano hinayaang makapasok ang 300 katao sa lugar? Mga after 2 minutes yan, nakita namin umaapoy na yung taas. Yun, tapos may sumigaw ng sunog. Nagtakbuhan na, nagpanik na, nagtakbuhan na. Tulakan na nga. Tapos, yun, tulakan na. Napunta na kami sa pinto. Ito ang Ozone Disco ngayon. Basura matapos matupok ng apoy. Ngunit hindi pa rin maiwasan na mapansin ang mga naiwang palatandaan ng mga buhay na nabuwis dito. Mga sapatos, bag ng estudyante, barya at pati na rin hibla ng buhok. Exactly 30 years ago and 2 months ago, same time, same place. At around 11:35 of the evening of March 18, 1996, one of the worst fire in the history happened, known as Ozone Disco tragedy. The majority of the club guests were high school and college students celebrating graduations or the end of the school year. Survivors reported seeing sparks flying inside the disc jockey's booth shortly before midnight, followed by smoke, which they thought was a stage effect. Now, it is now Gouda restaurant that opened 25 hours and it offers a varieties of Filipino from breakfast to lunch. Owned by Boya Bunda, one of the famous TV hosts in the Philippines. Ito yung